Ayon sa pamunuan ng Barangay de la Paz, ikinagulat nila ang taas ng baha sa kanilang lugar ngayon. Kahit catch basin sila ng tubig mula sa Laguna de Bay at katabing ilog. Hindi itong lalim na baha. Ine-expect namin sometime in September or October. Pero ngayon po, July pa lang binigla po. Ivan, sa tingin ng barangay, nakapanahon na raw na magsagawa ng dredging dito nga sa Laguna de Bay dahil sa paglipas daw ng panahon, pataas na pataas ang baha sa kanilang lugar. Ivan, sa mga oras na ito, tumila na yung ulang naranasan dito kanina pero pabugso-bugsong nakakaranas ng manakanakang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Binan, Laguna. At yan ang latest balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Baby Santos. Muling sisilipin ng mga otoridad ang regulasyon sa pagtatanggal ng billboard tuwing masama ang panahon. Kasunod ang pagbagsak ng billboard kahapon sa Quezon City. Sa ngayon po kasi inaalis na ang mga billboard tuwing may storm signal. Nakatutok si Nico Wahe. Matinding perwisyo ang idinulot ng pagbagsak ng billboard na ito sa C5 Katipunan southbound sa Quezon City kahapon ng umaga. Kwento ng mga nasa gusali sa lugar kahapon, kumidlat muna bago ito bumagsak. Yung pag-idlat doon, baka tinamaan yung taas. Yun, sabay bagsak. Yun, sunod-sunod na siya. Opo. Tapos tinamaan na yung van tsaka yung sa customer namin dito. Kung nasa labas na ako kapo dyan, tambay, bigla na lang kumidlat saka malakas yung hangin. Saka tinamaan niya sa taas. Ayun, magbagsakan na. Yun, tumakbo na ako agad sa loob. Kabilang sa mga natamaan ang sasakyan ng customer ng barbershop ito ay nagpapagupit. Wasak din ang truck sa katabing tindahan. Ito yung mismong truck na nadaganan ng billboard sa C5 Katipunan kahapon. At sa itsura nito, kung may tao sa loob, ay tiyak hindi makakaligtas. Mabuti na lang, ayon sa driver, ay nandoon siya sa likod ng truck na naghahakot ng kanilang mga di-deliver. Pagbuto ako doon, mamalwalo ako, tumayo lahat pa na ego ko, kasi kala ko, oras ko na kasi. Nandun ako sa loob ng truck, sa likod. Kanina, dumating para maghakot at mag-ayos sa tunog ng billboard ang ilang tauhan ng may-ari nito. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ng may-ari ng billboard. Naayon sa isa sa mga may-ari ng sasakyan na nadamay ay nagsabing sasagutin din daw ang lahat ng mga nasira. Nag-uusap pa raw sila at ang mga may-ari ng nadamay na sasakyan. Natulog na kahapon ang tumawag na poste ng Meralco at inaayos na nila ngayon ng mga kawad. Kanina umaga lang din bumalik ang supply ng kuryente. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, usually, pag merong bagyo na ganyan, dapat niro-roll up na nila yung billboard. Kung nakita mo yung steel frame, yung bumagsak, parang hindi naka-roll up yung yung billboard. ayon sa Office of Civil Defense, posibleng hindi pa itinupi ang billboard na ito dahil wala namang cyclone warning signal sa Metro Manila at habagat ang nagpaulan. Meron na tayong policy na pag may storm signal, kailangan kasama yan sa mga dapat ayusin o tatanggalin. Pareho din ang ordinansa ng Quezon City LGU kaugnay sa mga tarpaulin kapag masama ang panahon. Pero pasuhin daw ng LGU ang ordinansa. Aayusin din ng Office of Civil Defense ang protocol kung kailan dapat magbaba ng billboard kung walang storm signal. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Nananatiling banta sa norte ang mga pagguho bunsod ng patuloy na pag-ulan gaya sa nahulikam na pagbagsak ng malaking bato sa Baguio City kung saan may isa pa palang boulder na dumauslo. Mula sa Baguio City nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation ay sinasagawa ng DPWH, ganun din ang iba't ibang LGU sa mga lugar.